And syempre nakikita ko marami rin mga ano, no, marami rin mga new faces dito. Ibig sabihin talaga nag-grow yung ano, nag-grow yung intensity, tama? Okay? Sabihin mo muna sa katabi mo, kailangan mag-grow ka this year. Oh, sa kabila naman, sasakalin kita pag hindi. Marahas, di ba? Isang marahas na gabi. Anyway, so syempre, I know marami mga bago dito. And for sure, sa mga ano naman, sa mga uplines naman na nandito, syempre, itong new distributors orientation, I'm very sure alam nyo na talaga siya. Tama? Pero, importante nga sa ano, importante nga sa business, kahit gaano ka pang katagal sa'yo sana, kailangan nandun pa rin yung willingness mo talaga na matuto, right? Okay? So itong new distributors orientation, share ko lang muna. A little bit of my background. Itong NDO na to, ito talaga yung nakapagpa-PPPS sa akin. Alright? And syempre, gusto ko rin recognize, meron tayong ano, no, bago ano, intense PPPS, si Coach Chan. Grabe. Yung silhouette, di ba? Naging ano, totoong tao na. O, di ba? Congratulations. Ayan. Sige. Ay, paano nga ba to? Ayan. So, by the way, pakilala muna ako. I'm Engineer Ryan Rivera. So, I'm an engineer. Siyempre, sa isa na business coach and entrepreneur tayo. So, itong training na sabi nga, this training should be given to all distributors at least 5 times for their mastery of the system. Bakit? You have to understand that yung sana business is a long-term business. Okay? Ako, I've been doing the business for the past 13 years. So, ibig sabihin, if you think that kaya mo rin magtagal sa sana, kaya mo rin masustain yung success mo sa sana, dapat master na master mo talaga siya. Ibig sabihin ng master, yung tipong kahit walang slides, may papel ka lang, kayang-kaya mo siyang ituro. Alright? So next is, I'm the youngest breadwinner, kumbaga, youngest in the family, at the same time, breadwinner ako. And the very reason kung bakit ako nag-USANA, kasi gusto ko talaga maging financially successful. Sino sa inyo dito gustong yumaman? Ay parang hindi ako convinced. Sino sa inyo dito gustong yumaman? Kasi ganito yan, no? Sometimes we're very uncomfortable to talk about being mayaman, to talk about money, but you have to understand, ito sinabi ko to last time that it's a moral obligation to become financially successful. Alright? Sabi mo sa katabi mo, moral obligation mo yan. Simply, let's put it very simple lang, di ba? Hindi ka pwede makatulong sa family mo, hindi ka pwede makapag-extend ng blessings to other people kapag ka ikaw mismo wala. Alright? So, ang story ko sa sana, sa totoo lang, kumbaga talagang driven talaga ako kasi nga hindi naman kami well off. Ayun yung picture namin way back 17 years ago. Kung hinahanap niyo ako dyan, ako yung lalaki may bag sa harap. Alright? So, mga panahon, wala pa pong makain, diba? So, story lang, no? Backstory lang, both of my parents have diabetes. So, basically, when Yusana was first introduced to me, sobrang hook talaga ako sa idea that this is all about health. Alright? So, ito yung goal ko kung bakit nga ako driven. I believe some of you have heard about this story. Sabi ko nga, I wanted to become a millionaire at the age of 25. Who among you here gusto rin maging millionaire at the age of 25? Kaso lagpas ng edad mo. Huwag kang dyan. Huwag kang feeling dyan, di ba? Ito lang ang may mga karapatan. Anyway, ito na lang. Gawin na natin ganito. Sino sa inyo dito gustong ma-hit yung first million niya at least this year? Ito no joke Kung nag-goal ka talaga, very possible, kahit sabi mo bago ka pa lang sa'yo sana, kayang-kaya mo rin ma-hit yung first million mo within this year. Okay? So bakit ganyan? Bakit gusto kong maging millionaire at the age of 25? Third year college ako, meron akong nakitang napanood ko sa Rated K, Rica Peralea was featured, a businessman was featured, and a friend of mine was also featured sa Rated K na yon. So, ang story ng YouTube na yon, ang story ng Rated K na yon, these are the people na millionaires at the age of 25. So, napanood ko yon way back 2005 pa ata. So, sabi ko, kung paano nila nagawa, I think possible din talaga sa lahat. So basically, yan talaga yung pray ko talaga. Like, third year college pa lang ako, pray ko talaga siya. Ano ito yung story niyan? Yung taong nakapag-invite sa akin, yung pangatlong beses na nakapag-invite sa akin sa Isana, yan yung ginamit niya sa akin, yan yung ginamit niya sa akin spiel. Sabi niya sa akin, I remember Kuya Ryan, way back in college, sabi mo sa akin, you wanted to become a millionaire at the age of 25. And he invited me January 7, 2011. Alright? So ngayon, that time, January, gumagawa ko ng mga action plans ko, things to do ko. Tapos, yun yung pagkaka-invite niya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, Kuya Ryan, kamusta naman yung goal mo? Kamusta naman yung gusto mong business? Ako naman, sabi ko naman, okay lang naman. Pero at that time, talaga sabi ko, naghahanap talaga ako ng additional income. Kasi nga,
torn talaga ako. Kumbaga, yung idea ng Millionaire at the age of 25, pinag-iisipan ko talaga siya that time. Kasi 24 ako noon, right? Tapos, November 10 yung birthday ko, turning 25 ako that year, 2011. Tapos ano yan, sabi niya sa Kuya Ryan, baka hindi mo na kailangan to. Di ba may mga ganyan tayong mga spill, yung mga tipong pakipot effect. Tapos ako naman, actually okay lang naman. Tapos nadala niya ako dito sa office. Tapos, ang nagpresent po sa akin ng isa na is no other than our founder, Mentor Caleb at Pao. Pakipalakpakan. Ayan. Nung na-present niya sa akin yung isa na 1 week gold director pa lang si Mentor Caleb that time. Tapos, after the presentation, talking about on-the-spot PE, I'm one of the people na nag-on-the-spot dahil sa presentation ni Mentor Caleb. Okay? I'll be forever grateful to that day, to the Lord, for that day, na na-invite ako sa Usana. Kasi bakit? Itong goal na to, na gusto ko maging millionaire at the age of 25, hindi ko na ikwento yung buong story, pero to cut the long story short, a week before my birthday, di ba, nasa Usana na ako, November 10 ang birthday ko. A week before my birthday, my total income in Usana was around 900,000. And I was really praying hard. Sabi ko, gusto ko po maging millionaire at the age of 25. Next week na po yun. Next week na po yung birthday ko. Paano naman po yun? Ang laki naman po ng kulang, 100,000. Sabi ko, kapag hindi ko po siya na-hit, hindi pa rin siya first million. It's like I'm 900,000aire pa lang. So, hindi pa siya millionaire. Pero alam mo, sa totoo lang, naniniwala ako, there's no such thing as coincidence, but there is what we call divine incidents. No joke, that week, I earned, the following week, on the week of my birthday, commission week of Usana is 11-11-11. My birthday was November 10, 2011, turning 25. I earned 107,000 for that week, making me hit my first million in Usana. Alright? So bakit ko siya kinikwento? Kasi maybe some of you, mga bago dito, hindi mo naiintindihan bakit ka nasa Usana. Pero I'm telling you, kailangan mo mag-antay. Baka mamaya, ito na pala yung matagal mo ng pinagdarasal. Correct? So ganun siya. Maybe some of you, nadala ka lang sa income booster, tapos may presentation pala after. Diba? Sabi, financial literacy may presentation, pero take note, hindi parang isipin mo na lang ganito. Sa kadami-dami ng prospects ng friend mo, bakit ikaw pa yung natsyempohan niya nung oras na yon at online ka at na-invite ka niya sa Usana? Alright? So ayan, ito ako dati, so bago mag-Usana dati po akong langgam dati. Ako langgam dyan. Alam mo yung sa ants, di ba? Parang very So, ayan yung nagtuturo pa ako sa review center. Tapos, dati akong R&D engineer sa isang power supply company. Ayan. And syempre, dahil nga sa Usana, grabe, ang daming blessings na nakuha ko talaga sa Usana. Nakagawa pa ko ng napakaraming pelikula. Lituhin pa natin kayo. Ayan siya. Pwede? Ayan, di ba? Happy. Inunahan ko na eh. so this is my professional background. So, licensed EC ako, former review instructor, and former R&D engineer. And dami kong ganap sa buhay dati. Pero, sa lahat ng professions ko, Usana yung pinaka-best. Kasi bakit? Pinaka-na-best pa. Usana is the best. Kasi, dito ako tumagal talaga, 13 years ako tumagal sa Usana at na-sustain din talaga yung mga goals din talaga sa Usana. Alright, talking about NBO, ganito lang naman talaga yan. If you really want to be successful in Usana, 5 bagay lang talaga siya. Number 1, you have to have deep why, mindset, goals, right attitude, and skills. Tatry ko yung best ko na pagka-shine talaga sa given oras, pero these are the things pag-uusapan natin for tonight. Are you guys excited? Okay, parang deep why. Sabi nga, di ba, he who has a why can bear almost anyhow. Maybe cliche na yung yung deep why na yan. Pero sa totoo lang, kapag bago ka sa Usana, kailangan mo talagang maintindihan talaga kung bakit ka nandito. Ano ba yung reason mo kung bakit ka sumali sa Usana? Sino sa inyo dito na excite kumita ng malaking pera sa Usana? Parang ganito, no? Lagi ko sinasabi, para malaman mo kung ano yung deep why mo, babalikan mo lang talaga yung araw na na-invite ka sa Usana. Ano yung reason kung bakit ka napa-join sa Usana? Maybe some of you wanted to provide a comfortable life for your family, correct? Okay? Guys, ito yan, it's not just about earning money, it's about yung money, kung anong gagawin mo sa pera na yan. Okay? Ang common dilemma ng mga bago, kasi kung papansinin mo, Usana is a business. Usana is in the pharma field. Maaari katulad kita na engineer or accountant ka, hindi ka naman related talaga sa Usana. Correct? Sometimes, ang dilemma ng mga tao, ang laki na iniisip, shucks, hindi para sa akin yung Usana kasi ang layo ng field ko dito.
Di ba parang ano nga siya, parang paulit-ulit natin narinig yung follow your passion. Di ba? So ito yan, you follow your passion, there's nothing wrong with that. But more than thinking about following your passion, it's all about finding your purpose. Right? Bakit ka nasa sana? Kasi ako naniniwala ako yung passion kasi nade-develop siya through time. Okay? Like ito binabagit sa mga trainings ko. Kasi parang ganito, halimbawa meron kang dinedate talaga. Kasi si Dayan nakita ko eh. Joke lang. Yes. Sa mga hindi pa po nakapanood, hanapin niyo po facebook.com/Dayan Garcia. So, then, going back to my story, talking about passion, di ba kapag halimbawa, sino dito yung couple or may mga boyfriend or girlfriend? Oy! Boyfriend, girlfriend, or asawa? Ayan, tama ba yung una mo naman siya nakita, hindi ka naman passionately in love? Meron bang gano'n? Pagka unang day mo lang, grabe, I'm so passionately in love. Walang gano'n. Pero yung passion kasi, pwede na gusto mo siya, pwede na love at first sight, pero yung passion kasi nade-develop siya through time. So, ibig sabihin sa'yo sana, kapag ka-clear yung purpose mo, why you're gonna do sana, madaling maging passionate sa'yo sana. Paano? Simple lang, kailangan lang paulit-ulit mong ginagawa yung sana. Sino sa inyo dito gusto mo maging passionate about doing sana? O simple lang, kung gusto mo maging passionate about doing sana, kailangan nag-i-invest ka ng time sa sana. So ganun lang siyang kasimple. Sabi ni Simon Sinek, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Kung naniniwala ka talaga sa ginagawa mo sa sana, dapat ginagawa mo siya. As simple as that. Correct? Alright? So, dito importante, para ma-remind ka palagi ng why mo, kailangan meron kang vision board or dream board. Alright? Medyo corny kasi bakit pinapagawa tayo ng dream board? Bakit pinagpiprint ka pa nga, di ba? Piprint ka pa nga, gagawin mong collage, tama? Pero sa totoo lang, lahat ng kakilala kong successful, merong vision board or dream board. Sabi ng mentor ko, kung gusto mo daw matupad yung mga pangarap mo, kailangan ramdam na ramdam mo daw talaga siya. But alam mo yun, talking about dreams, intangible siya diba? Hindi mo siya nahahawakan. Pero kapag ka may dream board ka, somehow nahahawakan mo siya, nasasalat mo yung dream board mo. Nagets nyo? So para at least feel mo talaga na ay kaya talaga siya matupad. Guys, ang reason lang talaga kung bakit ka pinapagawa niyan dito sa sana kasi posible. Ganun lang siya kasimple. Hindi siya ipapagawa sa'yo ng apply mo kapag hindi siya posible mangyari sa sana. So excited na ba kayo na lahat ng dreams nyo makuha nyo? Alright? Pero sabi ko sa inyo, itong dream board na yan, like 90% niya, naging reality na rin talaga because of Isana. And kanina, pinag-usapan ni Coach Remil yung all about mindset. Parang weird, no? Di ba naririnig mo palagi sa crosslines, sa uplines, oy, grabe, mindset ba? Di ba? Pero ito, no? Let's be logical about this, no? When we talk about mindset, ang ibig sabihin niyan set of thoughts siya. Set of thoughts siya na tumatak sa utak mo na somehow, pinaniniwalaan mo. Nagets? So parang ganito, talking about mindset. Kapag halimbawa, ang mindset mo, hindi mo kayang gawin ang isang bagay, hindi mo na siya magagawa. Kasi sabi, set of thoughts, pinaniniwalaan mo na siya. Alright? So yung subconscious mind mo ngayon, yun yung gagawin. Yung actions mo towards something, yun na yung mangyayari. Kung hindi mo kaya, instead na may potential ka pala, hindi mo na ilalabas. Alright? So sa mga nandito, nag-hit ka ng PPS, ngayon pala, I'm telling you, itatak mo sa utak talaga natin na kaya mong gawin yung sana. Maraming klase ng mindset di ba? We have this growth mindset, we have this big time mindset, abundance mindset, and ownership mindset. Number 1, growth mindset. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng bagay ay kayang pag-aralan. Hindi mo pwede sabihin hindi mo pwede sabihin na, mentor, coach, upline, hindi ako marunong mag-invite. Pero ilan na ba na-invite mo? Nasa isip ko pa lang sila. Pwede bang gano'n? Hindi siya pwedeng gano'n You have to do it You have to experience for you to learn. Alright? Alam niyo, sa totoo lang, about growth mindset, pinatunayan na nga yan. Sinasabi nga ni Bill Gates, ni Carol Dweck, yung author ng mindset. Sinasabi talaga niya, ito para lang yung context ba ng mindset, maintindihan talaga natin. Ang sabi doon, kahit daw ikaw pa yung pinakamahina sa math. Sino sa inyo dito hindi niya love yung math? Taas ang kamay. Kahit sabihin daw natin na ikaw pa yung pinakamahina sa math. Para tingnan muna sila, kampi tayo. Mahina na sa math. Kasi sabi doon, kahit ikaw pa yung pinakamahina sa math, pwede ka daw maging genius. Yun daw talaga siya. Kasi di ba tinuro din sa Power Punch na yung neurons natin, pwede pa mag-grow talaga. Correct?
So paano daw naging genius sa isang tao sa towards sa isang bagay? Simple lang. Kapag ka paulit-ulit yung ginagawa. Alright? So sabihin na lang natin, ikaw pa yung pinaka mahina sa isang bagay na to, kapag ulit-ulit mo siyang ginagawa, pwede ka rin gumaling. Ito may share lang talaga ako sa inyo. I don't know kung na-share ko narinig yun na to, pero sa totoo lang, yung pagiging engineer, was never my dream. Hindi ko talaga gusto maging engineer. Ang pangarap ko talagang course is architecture. I'm more of a visual artist. Nagpe-painting ako, nag-sketch ako. Parang basically, yun yung unang talent na na-discover ko. Okay? So bakit ako napunta sa ECE? Kasi as much as I wanted to take architecture na course, hindi pwede sa scholarship ko, which is DOST. So kaya siya ECE kasi parang feeling ko cool kasi 3 letters. Kasi iba CE lang, MA, diba? Parang mas nakakasosyal ng ECE, 3 yung letters niya. Pero ang point ko lang, talking about following your passion, finding your purpose. Clear kasi sa akin na gusto ko talaga maging successful one day. Yun yung purpose ko kung bakit ako mag-aaral. Okay? So kahit sabihin ko na hindi ako passionate at first sa ECE, for as long as nakatatak sa akin yung purpose ko, kailangan ko tong gustuhin kasi alam ko yung consequence, alam ko yung results kapag kasi seryoso ko siya. Nagets nyo? Kaya kumbaga parang sinasabi ko nga sa inyo, sa'yo sana ganun din. Kahit feeling mo, hindi ito yung something na passionate ka talaga, feeling mo hindi ka skillful, I'm telling you, gagaling ka rin. Alright? Sabihin mo sa katabi mo, gagaling ka rin. Malupit ka. Alright? So, big time mindset naman. Ang big time mindset, simple lang, no? Ang common dilemma ng mga tao, the reason why they're not doing USANA. Kasi parang feeling nila, chippy-chippy type yung company natin. Parang gano'n. Kasi parang maaaring hindi ka maalam sa sales, takot ka mag-approach. Pero ito kasi yan, no? The reason kung bakit tayo pa ulit-ulit umaattend ng training para tumatak sa utak talaga natin na malaki itong USANA. Okay? Imagine mo, saan ka nakita na kumpanya na 1 million per month or more than that pa ang pwedeng kitain. Alright? Saan ka nakita ng kumpanya that in the long run, pwede yung 1 million per month na yan, pwede yung mag-residual or passive income. Okay? Ganong kalupit yung USANA. And abundance mindset, maybe some of you are thinking, 15 years na yung USANA. Okay? Wala nang ma-i-invite, parang ganyan kasi tagal na USANA. Pero just to give you an example, one of the gold directors, si Renzo Relente, di ba? Nung sumali ako sa USANA, grade 6 pa lang siya. Nagets nyo? O itong mga bagets na to, di ba? Nagets nyo? Baka pa lang sila? Pitos pa lang sila dati, joke lang. Mga pa lang sila, grade school pa lang din sila nung sumali ako sa USANA, that was 2011. So, ibig sabihin, meron ka talagang ma-invite. Hindi mo sa mo na merong saturation. Walang ganon sa USANA. Alright? And ownership mindset, pinaka-importante ito, kung gusto mo maging successful dito, kailangan ino-own mo yung business mo. Okay? I know you have uplines, you have crosslines to support you, pero for those people who have massive success sa USANA, they're the ones na talagang ino-own yung business. Ibig sabihin na ino-own yung business, kahit hindi ka turuan ng upline mo, kailangan may kusa kang gawin. After all, ang title nga natin dito is not meron ba ditong ang title niya dito, dependent distributor. Diba? Wala namang ganun dito, di ba? Ang nakasulat doon is independent distributor or independent associate. Nakuha? So, ibig sabihin, doon pa lang pala, dapat ino-own mo kasi negosyo mo to, you are your own boss, di ba? Business mo to. Alright? So, next is attitude. Siyempre, napag-usapan natin yung mindset, attitude. Maybe paulit-ulit yung narinig, GLLA, tsaka isa pa yung ACME, di ba? GLLA, simple lang, good learning and listening attitude. ACME is alam ko na yan. Okay? So ito na lang, I'll just share an experience sa akin. When I joined USANA, sa totoo lang, napaka-ACME ko talaga. ACME talaga ako kasi bakit? Nung nag-join ako sa USANA, hindi ako nakikinig sa mentor ko or sa upline ko kasi parang feeling ko, mas bata siya sa akin, tapos, alam mo yon, ini-ABC sa akin yung upline ko. O makinig ka dyan kay mentor Ivy, tawag pa sa amin dati, Ups Ivy, hindi mentor, Ups Ivy. Okay? Makinig ka dyan kay Ups Ivy. Ano yan, na cum laude yan ng FEU. Computer engineering graduate. Alam mo, naglalaro sa utak ko, ito naman kung magna cum laude, wala silang board exam. Kami meron. Top notcher ako. Parang ganun yung sa utak ko. Medyo rude ako mag-isip that time. Pero to yan.
1 month na. 1 month na wala pa ako napapapiin. Alright? Meron ako mga na-invite kasi parang feeling ko kaya ko namang gawin eh. Kaya ko namang siyang gawin mag-isa. Ngayon, ito yan. Ang turning point talaga ng isa na career ko, yung 1 month, wala pa ako napapapiin. Tapos meron akong isang guest from Lasal. Tapos, sure na sure talaga ako. Sabi ko, grabe, mag-join talaga to. Unfortunately, that person, hindi nag-join. Ang yabang ko pa kay Mentor Ivy that time. Sabi ko, Mentor Ivy, ito na talaga yung magpapa first paying for my PPS. Tapos tanda ko pa noon, nasa 24th floor kami. Alam mo yun, meron ka bang guest na gano'n? Talagang pagsisiya mo pang in-invite. Yung gano'n. Kasi, kaya turning point siya. Kasi yun yung guest ko, inaway-away niya, nandito pala si Mentor Rich, palakpakan na si Mentor Rich. Inaway-away niya si Mentor Rich that time. As in, inaaway talaga niya. Tapos, nandun ako, magkausap sila ng Mentor Rich, may closing na ganap. Imagine mo, hindi talaga ako marunong mag-Yusana that time. Inayaan ko lang yung guest ko, nakausapin ni Mentor Rich, wala ako sa tabi ng guest ko. Naririnig ko lang, alam mo, nag-uusap sila, nagtatalo na sila, may debate ata, di ba? May ganun nangyayari. Tapos, after that, kasama ko na yung guest ko, narinig ko si Mentor Rich dun sa kausap niya si Mentor Ivy, parang yung naririnig ko yung term, grabe, acne yung guest. Kahit anong basag ko, acne pa rin, parang ganyan. So parang alam mo yun, dahil hindi ako marunong ng mga skills na dapat matutunan, wala nangyayari talaga. And I was about to quit. Kasi parang hiyang-hiya ako kay Mentor Rich na dinala ko yung guest ko sa Isana, hiyang-hiya rin ako sa friend ko na dinala ko siya dito. So parang sabi ko, Lord, okay na po sa akin. At least nabawi ko na investment ko. Di ba may mga ganyan tayo? Ay, okay lang, nabawi ko ng 50K, okay na to. Diba? Pero tandaan mo, hindi ka sumali para mabawi yung 50K. Hindi ka sumali dito para mabawi yung 20K. Ano yun, nagsayang ka ng oras? Nagpa-present ka pa, attend ka pa ng training? Hindi. Merong possibility for you to become successful sa isa na yun yung i-look forward mo. Tama? Ngayon, thankful ako kay Mentor Ivy, tinext niya ako kasi naramdaman niya ata na frustrated ako. Sabi niya sa akin, Ryan, balik ka dito sa office, NBO ulit tayo. Tapos sabi ko, ano yun? Ano yung NBO? Hindi ko pala ako ng NBO. Pero tanda ko yun, that's a 5-hour NBO that was at Starbucks Insular Building. Tapos si Mentor Rich, andun siya. Binabantayan niya kami habang nag-NBO si Mentor Ivy. Natapos kami ng 3 a.m. Pero ito yan. Alam niyo, natutunan ko doon, kinakailangan mo talagang mag-respond sa upline mo kapag kami ni-message ka niya, kapag sinabi ka, training tayo. Kasi baka mamaya, yung message na yan pala yung makapagpasabog ng organization mo. Guys, alam nyo ba, if not for that NBO, hindi ako Emerald Director ngayon. Why? Kasi after that NBO, I was able to sign up 7 PEs. I was able to hit my PPS. At nagtuloy-tuloy na siya. Hindi na siya nabungian ng income. O, diba? So, yun siya. Alright? So, kaya sabi nga, training versus PE, ang kulit mo naman, training nga muna. Okay? Mahirap pa intindihin nyo. Mas mahaba yung word na training, oh. So, gano'n lang siya kasimple. Kailangan mo talaga mag-attend. Okay? Kung ikaw yung tipo ng tao na 100% batting average mo, huwag kang umattend ng training. Meron ba sa inyong ganyan? 100%. Diba? Pero kung hindi pa ganun, kung hindi ka pa siguradong 100%, kailangan mo palagi mag-attend ng training. Alright? So trainings make us competent and trainings give us a winning mindset. Okay? Bakit give us a winning mindset? Tandaan mo to. Hindi porket winner ang mindset mo ngayon, the following day winner pa rin yan. Tama? May mga araw na talagang feel mong gawin yung sana. May mga araw na sobrang excited ka pero aminin mo maraming mga araw na tamad ka. Correct? Di ba? Pero sabi nga ni Coach Ramil, it's not about the motivation. It's about the habits talaga. Kailangan maging matik sa iyo yung Usana. Parang ganito, kapag ka magtutoothbrush ka ba, pag-isipan mo ba, makakabuti ba sa akin mag-toothbrush or hindi? Di ba? Hindi naman. Makakabuti ba sa akin pag naligo ako or hindi? Guys, kailangan matik din ng Usana. Alam mo makakabuti sa ito, kailangan mo lang talaga siyang gawin. Alright? So, commitment is the key. Paano commitment? Pag sinabi natin commitment. Commitment. Pag sinabi commitment, sabi dyan, there's a big difference between interest and commitment. When you're interested in doing something, you do it only when the circumstances permit or when it's convenient. Kapag committed ka, whatever happens, gagawin pa rin talaga siya. Okay? Pag sinabi natin commitment, it's about a choice. Ibig sabihin, even if you don't feel like doing Usana, but if you are committed, gagawin mo pa rin talaga siya. Guys, ang negosyo, it's a series of ups and downs. Okay? Pero totoo lang,
Itong negosyo lang na to, ang alam ko na never kang malulugi. Ito, talk about traditional businesses. Try mo manood sa try mo manood sa mga TikTok, yung mga alam mo yun, mga challenges ng mga negosyante doon. Sila kapag ka na-challenge sila, ang pinag-uusapan milyon ang nalugi sa kanila. 10 million, 5 million, 3 million, ganyang kalaki. Alright? So iba iniisip nila, ay shucks, yung auto-order, ganyan. Guys, hindi nga siya expense at all kasi products pa rin siya, pwede pa rin siya pagkakitaan. Alright? Nakuha? So sa'yo sana, parang ito, no? Sa'yo sana, hindi ka malulugi. Pero hindi ka kumita. Bakit? Kasi hindi mo siya ginagawa. Nakuha? Pero kapag gagawin mo siya, kikita at kikita ka rin talaga. Pero, ito yan. You also have to understand that in Usana, it's a delayed gratification business. Paano delayed gratification? Sometimes kasi, especially, since nyo dito, mga employees din. Or sabihin full-time ka ngayon, galing ka sa pagiging employee. Ito kasi, iba kasi yung iba kasi yung environment sa pagiging employee, iba yung environment sa pagiging entrepreneur. Ako ba? So, kumbaga, parang sometimes, ako din, galing din talaga ako doon. Kumbaga, iniisip ko na parang, shucks, ang hirap Kumbaga, parang, ang hirap mag-adjust. Kumbaga, hindi ko to ginagawa dati. Nakuha? Pero, kung talaga aaralin mo naman talaga siya, kung maging mindset mo, willing akong antayin hanggang sa maging successful ako dito, I'm telling you, maging successful ka pa rin talaga. Alam nyo, ito yung na-realize ko. Dati, sabi ko dati, kahit 5 years ako mag-gold director, but, hindi ko sinabi mag 5 years kayo mag-gold 5 years ako mag-gold director, I'm still willing to do Usana. Ito nga na-realize ko din eh. Don't get me wrong when I say this Kahit 10 years ako, 10 years ako mag-gold, I'm still willing to do Usana. Compared to being an ECE dun sa job ko before. Alam niyo bakit? Ito yung na-realize ko. This is a true story. I have a student. He is the top 1 ng board exam. Hindi ko na sasabihin ko ng batch, baka hanapin nyo. So, top 1 siya ng board exam. He's a top caliber student. Definitely a top caliber employee also. Pero sa buong 10 years niya, siya na mismo nagsabi sa akin, alam ba Sir Ryan, never pa ako nakaranas ng 6 digits per month. As a top 1, as a top caliber employee, doon sa company niya, hindi ko sinasabi sa company mo na hindi ka pwede. Pero, kung ganun ka, swerte, pero majority kasi talaga hindi. Okay? Pero yung sinasabing 10 years kayo mag-gold director. Dahil nakita ko kung gaano ka-valuable yung Usana, I became gold director after 11 months of doing Usana. Alright? So, strong beliefs, hindi lang, no? Strong beliefs saan? Sa network marketing, sa Usana, sa team, sa sarili mo. Okay? Guys, ang pinaka-concern lang naman talaga natin palagi, tama ba? Maganda naman yung Usana company eh. Kaso nga lang, network marketing kasi siya. Correct? Tama? Yan yung pinaka-challenge ng mga bago. Okay, sana yung Usana. Grabe, superb yung products, but the problem is network marketing. And ito yan. Hindi mo lang kasi naiintindihan kung ano yung network marketing. Sabi dyan, network marketing is a system of moving products from the factory to consumers through an organization of users, retailers, and network builders or business builders. Alright? Yan yung exact definition ng network marketing. The reason kung bakit may stigma yung mga tao sa network marketing kasi ang daming scam sa Pilipinas. Okay? Ito, parang ganito nga siya palagi, para siyang ballpen, di ba? Ang ballpen, panulat siya, correct? Pero pwede ko rin bang panusok sa leeg ni Kim? Sa leeg talaga na specific. Napaka-morbid naman. Pero tama ba? Pwede, di ba? Pero kasalanan ng ballpen, hindi. Kasalanan ng taong gumamit. Alright? But you'll be proud kasi bakit? We are part of the best industry, network marketing. We're part of the best company when it comes to network marketing. Alright? So ito lang siya, ganito lang siya kasimple. Why network marketing? Saan ka nakakita ng negosyo na 50K lang? Correct? Wala kang binabayarang empleyado. You can do it anywhere. Wala kang overhead cost. Anong overhead cost? Like, utilities. Guys, yun nga, di ba grabe, lahat ng kailangan natin pinoprovide ng Usana. Okay? Saan ka rin nakakita ng business na may personal growth? Ito pala, meron akong kakilala na, alam mo yon, may traditional business din siya, pero ang naiinggit talaga siya sa Usana is dito kasi meron ka mga coaches, meron ka mga mentors. Imagine mo, day one ka pa nga lang, tinutukan ka na agad ng upline mo. Correct? Pero ito yung siya. At ano po yung bakit network marketing? Ito lang din yan. Ito yung comparison natin. We have different types of businesses. Alright? But I'll cite an example lang. Traditional business, franchising, and network marketing. Ito pala, kinuha ko lang to sa slides ni Chinky Tan. Alright? So, hindi po sa akin yan. Pinaganda ko lang ng ganyan para mas malinaw. Alright? In terms of cost, tama? Ang traditional business, that could range from 500,000 to 3 million.
Franchising 250K to 1 million. Network marketing 25K and above lang. Alright? But in terms of risk, tama ba high risk ba ang traditional business? Yes. Yung kuya ko sa Finland, nagtayo siya ng fine dining restaurant sa Finland at doon siya nagkautang-utang, 10 million kasi yung nilabas nilang pera. Tapos nagkaroon ng pandemic, then wala. 10 million 10 million in pesos 10 million. Alright? So, ganun ka-risky. Alright? Franchising, mataas rin ba yung risk? Yes, then. Alright? In network marketing, mataas ba yung risk? Wala. Wala. Actually, wala nga eh. Ang lagi kasi sabi ni Mentor Caleb dati sa amin, ang worst case na pwede mangyari sa'yo sana is maging healthy ka. Diba? Laklakin mo yung Cell Essentials. Diba? Gawin mo popcorn habang nanonood ng Netflix. Diba? So, success rate, traditional business, mababa lang talaga. Okay? Network marketing, yes. Okay? Ngayon, kung gusto mong mataas talaga yung success rate mo talaga sa sana, you just have to follow the system. Kailangan mo lang talaga siyang tiyagain. Right? Ang maganda lang sa network marketing din, you can earn a full-time income na kahit part-time ka. Ito nga yung good news eh. Kahit nga hindi ka naman mag-resign sa job mo, pwede ka pa rin kumita ng 100K per month sa sana. Ganun siyang kaganda. Alright? At syempre, bakit maganda yung Usana? Kasi legit tayo ng network marketing. And here are the things to distinguish a legitimate network marketing company. Number one, dapat wala kang direct referral fee. Dapat may unique selling proposition ka. The reason why most network marketing companies fail simply because palpak yung product nila. Example, have you heard about a network marketing company that sells shoes, di ba? Yung shoes, okay naman yun. Kung maganda yan, bibilin pa rin yung tao. Pero tama ba, kapag bumili ka ba ng shoes ngayon, next month pa bibili ka? Ninangatkan mo ba yung shoes? Hindi mo inaubos yan. Correct? So, wala siyang it's not consumable eh. Correct? So, hanggat hindi mo feel bumili ng shoes, hindi ka bibili. So, wala siyang wala siyang repeat purchase. Alright? At importante rin, dapat may in-house manufacturing. That's very important. Why? Imagine, you're part of a network marketing company pero wala kang control sa manufacturing ng produkto mo. Kaya maraming company, ang ginagawa nila, papalit-palit sila ng produkto, papalit-palit kasi sila ng supplier. That's the very reason. Alright? And we're part of the Direct Selling Association of the World. BSA member din ang Usana. Alright? So, why Usana? Ito lang, grabe. Ito mo yung mission ng Usana. Usana's mission is to develop and provide science-based health products of the highest quality distributed internationally through direct sales. All of Usana's strategies and decisions are filtered by its core values. Ano yun? Health, excellence, integrity, and community. Okay? Ganyan kalupit yun. Ganyan kalupit yung company natin. Alright? And why Usana? Simple lang. Number one, we have our own in-house manufacturing, an FDA-registered facility. Imagine mo na lang 8,000 elite athletes entrust their health to Usana. Ganun kalupit yung Usana. Potency guaranteed, ibig sabihin, nakita niyo yung pirma ni Dr. Byron Benz? Ang ibig sabihin lang yan, talagang talagang tinataya ng pangalan niya na itong product na to, sobrang ganda nito. Na kahit masira ang pangalan, kumbaga tinatayahin yung pangalan niya na sure talaga siya na sobrang ganda nito. Alright? And take note, alam nyo ba, trivia lang, Usana spends $10 million, at least a minimum of $10 million every year for research and development. That's why umabot na tayo sa 150 scientists. At ang pinakamalupit pa dyan, our founder is also a scientist. Alright? Alam nyo, itong mga bagay na to, this is something na dapat kapag ka nagpresent ka, dapat proud ka, dapat alam mo. Alright? Kasi kung gusto mo magka-on the spot, you have to be knowledgeable. Kasi what if alimbawa nagpresent ka, shucks, paano nga ba to? Apply nga ulit to. Hindi mo lang pwede papunta yung upline mo kapag hindi siya available that time. Kailangan alam na alam mo talaga siya. Alright? Are you guys learning? Okay. Belief. Pinaka-importante sa lahat. Belief sa company, sa industry natin, but most importantly, kailangan maniwala ka sa sarili mo. Alright? Kailangan maniwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin yung Usana. Sabi dyan, believe in yourself, believe in your dreams, and believe in God's plans for you. And your entire life will change. Ganun lang siya. Ganun siyang kasimple. Sabi mo sa katabi mo ngayon, oy, maniwala ka na kasi. Pagdudahan mo ang duda mo. Tama? Kasi yun lang naman talaga siya. Alam mo, naniniwala talaga ako, lahat ng tao sa Usana, may kanya-kanya lang talagang perfect timing. Okay?
At lahat ng tao sa Isana may chance gumaling. Okay? Okay lang ba palakpakan natin ang newest director, Coach Pen Bolina? Grabe, di ba? Nakakabaliw, di ba? So lahat talaga, no, lahat pwede mag-shine talaga sa Isana. Lahat ng tao dito gagaling at gagaling rin. Alright? And syempre, sa skills naman sa Isana, are you guys learning? Okay. Kanina nakapag-share na si Coach Remil about tips sa skills. Pero to, no, I'll just focus dun sa mga skills na kinakailangan ng mga bago rin talaga. And if you are an upline, ibig sabihin, kapag ka mag-NBO ka, these are the skills na kinakailangan i-focus mo sa Isana. Ito yung natutunan ko sa business natin. I've learned that doing Isana business is actually a professional career. The reason why some people hindi nila makuha yung rhythm nila sa business simply because hindi talaga nila treat yung Isana sa professional career. Paano professional career? Parang ganito lang din yan. Sino sa inyo dito naniniwala kayo na darating time kikita ka rin ng 200K per month? Sino sa inyo dito naniniwala darating time kikita ka rin ng 500,000 per month? Sino sa inyo dito naniniwala kikita ka rin ng 1 million per month? Guys, tingnan mo, 1 million per month, hindi ba ka-deserve na i-career yan? Ganun lang siyang kasimple. Pag sinabi mong career, ang career nga natin, for example, ako, engineer ako, ECE ako by profession, 5 years. Imagine mo, inaaral ko dati yung mga electrons, hindi ko nga sila nakikita. At ang malupit nun, inaaral ko yung electrons, inaaral ko yung galaw nila, yung movement nila. O, di ba? So, yung isa na nahawakan mo siya di ba? Imposible hindi mo siya kayang aralin. Correct? So, parang ganito ko siya nakita, no? Kung kinarir ko nga, parang ganito siya, kung kinarir ko nga yung engineering, dapat mas karirin ko yung isa. Alright? So ito, honestly, siguro ako, ang talagang masasabi ko, talking about growth mindset. Di ba? Kwento ko nga na parang, hindi ko naman talaga gusto yung ECE, but I top the board exam. Pero sa totoo lang, masipag talaga ako dati. As in literal, ang habit ko talaga para mag-aral is 4 a.m. Tapos, yung mga calculus na books, siguro parang alam mo, may exam, siguro at least 3 books na answeran ko talaga lahat ng mga exercises. So pag halimbawa, mag-exam, alam mo yun, doon lang din kumukuha yung mga professor. So alam mo na yung sasagot. So parang ganoon lang din siya. So ibig sabihin, same work ethics lang din, i-apply mo sa isa na maging successful ka rin. Correct? So ganun mo siya tingnan. Kung accountant ka, nakagraduate ka na accountancy, definitely kaya mong gawin yung sana. Minsan kasi, lagi mo natin ini-excuse, ay shucks, hindi naman ako doktor. Ay shucks, hindi naman ako magaling. Guys, mindset lang ulit kasi siya. Yan yung pinaniniwalaan mo kasi. Kung yung paniwalaan mo, kaya mo. Alright? The 5 core skills that you need to master. Take note master, not just learn. Pag sinabi mo master, ibig sabihin maging excellent ka. Alright? So, hindi pwede marunong ka lang mag-prospect. Kailangan magaling ka daw mag-prospect. Hindi pwede marunong ka lang mag-invite. Kailangan magaling ka mag-invite. And how to do that? Paulit-ulit mo siyang gawin. Mastering ABC, how to edify, then presentation, closing, and follow-up. Alright? So, in prospecting, sabi dyan, the steps in powerful prospecting are these things. Have an attitude of gratitude. Paano have an attitude of gratitude? Kung bago ka sa Isana, simple lang. Paano ka maging grateful? You have to be grateful that God led you to this opportunity. Kung kumita ka na sa Isana, lalo ka dapat maging grateful because God gave you the opportunity to earn in Isana. Alright? Always set a goal, be excited, no excuses attitude, and expect objections along the way. Alright? And these are the dilemmas. Nahihiya ako, natakot ako, hindi ko kaya, mahirap, wala akong ma-invite. Guys, kaya nga siya tinawag na dilemma kasi most of the time hindi siya totoo. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, guni-guni mo lang yan. Isa kang delulu. Charot lang. Anyway, so hindi ko to ginagawa dati. Sabi ng mga boomers. Ano yun? Sabi ng mga millennials, ano yun? Gen Z. Yeah. Si Mentor Kaden, mai-research nga. So wala akong maisip. Sino ba kaya? Hindi naman mag-join, baka tawanan ako. Guys, ito kasi yan. Ang problema kapag bago tayo sa Isana, kapag na-invite tayo sa Isana, we keep on thinking about the things na hindi naman nangyayari. Imagine mo, iniisip mo, shucks, mag-invite ka pa lang mag-hello ka pa lang. Okay? Hello pa lang yung script, di ba? Alam mo, iniisip mo na shucks, baka ano isipin ng friend ko. Guys, hindi kanya iniisip. Mas marami siya importante iniisip sa'yo. Tama? Aray nga po. Anyway, prospecting.
Make a prospect list. Sabi dito, this is the most crucial step but usually ignored by many. Alright? So ito, sabihin mo nga sa katabi mo, patingin nga ng prospect list mo, meron ka ba talaga? Alam niyo yun, alam niyo ba, if you want to practice abundance mindset, kailangan naglilista ka talaga. Kasi hindi sinasanay mo utak mo, shucks, marami pa pala akong pwedeng invite. Sulat, 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 sulat. Okay? Ang hirap kasi, parang inaasahan mo lang kung sino yung online. Okay? Alam niyo ba, most of the time, kung sino yung kung sino yung, kung sino yung hindi online, sila pa yung magre-respond. Guys, ang Usana kasi, kaya siya prospecting. Ang ibig sabihin nito, there is a target market. Alright? Hindi pwede kung sino lang yung feel mo kausapin. Okay? Isipin mo, sino ba talaga yung gusto mo sa left and right mo? Yun yung kausapin mo. Alright? So there are two kinds of prospect, warm market and cold market. Simple lang. Hindi ko sinasabing mali mag-cold market. Pero kung bago ka, i-maximize mo muna yung warm market mo, especially if you're hitting your PPS. Simply because these are the people na may tiwala sa iyo. Alright? So, paano mo siya makakwalify? Here are the things. Money, authority, at saka needs. When we talk about money, hindi naman mukha kang pera. Sabi dyan, in choosing your clients, you prioritize. You do not discriminate. Agree? Okay? So parang ganito lang siya. Hahanapin mo kung sino, parang ganito siya, no? May target market eh. Sino kaya sa mga prospects ko ang kayang bumili ng package ng Usana? Kasi sa totoo lang, when doing the presentation, lahat naman talaga nagagandahan. May nagsabi na ba sa inyo ng ganito after ng presentation, ang pangit ng Usana? Wala nang gano'n, hindi na makasalita, natakot sa'yo. Pero wala naman, di ba? Lahat naman sila nagandahan. Wala nga magsasabing 2 out of 10 ang Usana eh. Most of the time, 6 and above yan. Above average, correct? So maganda yung Usana, pero the reason bakit di sila nakakago, kasi baka mamaya yung nakuha mong prospect is not the right market or yung target market mo talaga. Alright? So, another thing, authority. Leaders, influential, as being network-driven and positive. Guys, ako naniniwala ako that leadership is a skill. Alright? Ibig sabihin, lahat na nandito sa room, we all have an equal chance to become great leaders in Usana. Alright? So, truth yon. Okay? Truth yon. Growth mindset, remember, kahit ikaw pinakamahina, you'll become a genius. Alright? Pero, agree ba kayo that there are people who are natural, who have this innate leadership skills. Correct? May mga ganung mga tao. At the same time, ito yung mga tao meron na rin mga experience sa leadership. When I joined Usana, I understood the idea of network marketing. That if I wanted to grow this business fast, kailangan masusi kong isipin sino ilalagay ko sa left and right ko. Yung unang left and right ko is a former president of the Civil Engineering Student Society at yung right side ko naman is a former vice president ng ECE naman. In fact, ito yung isang na-invite ko, yung former president ng Civil, hindi nga kami close eh. Nung nasa PUP ako, hindi kami close. It just so happened, nakita niya ako sa Glorieta kasama yung isa kong prospect, tapos na-curious lang talaga siya sa business. But that person is already an Emerald Director of Usana. Okay? Pero I just followed, leader ba? Leader, di ba? Tapos needs, those who are health conscious, those people who are stressed at work, those who need extra income or additional income, and those who also want to be part of a community. Ito yung mga target market natin sa Usana. Sa totoo lang kapag ka maglilista ka ng prospects mo, i-analyze mo talaga siya, and telling you, napakarami talagang pwedeng i-prospect. Alright? We have different kinds of inviting. We have offline and online inviting. Guys, ito siya, no? Disclaimer, no? If you already have a technique on inviting, go mo yan. Okay? Ang inviting, kasi siya? Paano ba? Hindi siya isang technique lang, napakarami. Alright? But I'm gonna share this as a standard lang or baseline kapag ka nag-i-invite ka ng warm. Alright? Pwede rin kasi maging effective sa'yo kasi until now naman, ginagamit pa rin namin siya. Alright? So online inviting, napaka-importante, you have to optimize your Facebook profile. Alright? So totoo lang, meron tayong tinatawag na social proofing. Alam niyo social proofing? Ay ibig sabihin nun, i-visit yung social media accounts mo kung talagang legit ka talaga. Alright? I-check nyo yan. Baka naman mamaya, ang nakasulat dyan, works at Krusty Krab. Diba? So, nasa puso mo, mga ganyan. Kailangan you have to optimize. Ito pala, yung term na optimize, ibig sabihin lang nun, you have to make your Facebook profile look very credible. Alright?
So get a great headshot, that's very important. Headshot talaga. Don't, huwag kayong magalit sa akin. No? Pero for some people, may nakikita, kasi until now, may nakikita ko na naka full body na profile picture. Medyo medyo weird siya kapag ka sa profile picture. Ang headshot kasi, headshot lang talaga. Kasi bakit naging thumbnail kasi siya? Okay? Kasi kapag halimbawa naging thumbnail siya, tapos nakatayo ka, buong picture mo, nandun sa pinakabilog, hindi ka recognizable eh. Kumbaga, yung mga ganong post, for example, Boracay vacation, the reason meron tayong tinatawag na wall feed, para dun yun. Pero napagka-profile natin, especially if they're part of the business, kayo profile picture mo. Alright? So, ako din, ganyan din ako dati. Diba? Kung ano-anong nilagay ko sa profile picture ko. O, diba? O, bakit cartoon ba kayo? Hindi naman, diba? Prospects mo, hindi naman cartoon, right? So, ito yung profile ko ngayon. Have a good cover photo at the same time, pinaka-profile picture mo. Para at least, alam mo yon, parang ganito, no? Yung visual kasi, nagbibigay siya ng credibility talaga. Alright? So, dyan pa lang, kapag ka tinignan dyan, okay mo, ano kayong ginagawa ni Ryan. Correct? Parang ganito, kailangan ma-curious yung prospects mo sa profile mo. Nakuha. Okay? So, kahit saan, Facebook profile, IG, alright, LinkedIn. And take note, lahat ng social media accounts, iba-iba yung gamit niyan. If you're in LinkedIn, ang market mo kasi dyan mga professionals. Okay? So, kung magpo-post yun ng mga Boracay vacation mo, wala silang pake. Diba? So, ang nandun doon, all about productivity posts, yun kasi talaga siya. Ang Instagram naman is designed for talaga siya, for photos. So, it has to be more aesthetic. Yun yung reason. Kaya siya Instagram. So, ito, don't get me wrong, no? Pero ako, hindi ako nagpo-post talaga ng hindi ako nagpo-post na parang, nagpa-LBC ako sa nagpa-LBC ako ng products ng Usana, tapos meron pang parcel, tapos ipo-post ko doon. Kasi bakit? Ang Instagram kasi, ang pinaka, parang gano'n siya. Lahat ng social media accounts may kanya-kanyang personality. At ang personality ng Instagram is for parang visuals. Parang gano'n siya. Ang Facebook naman is designed for interaction. Alright? So kaya siya may messenger din. Alright? So steps in inviting, you have to engage in social media, always visit the profile of your target prospect, and be conversational. Gone are the days nang sinasabi mo palagi is musta-musta. Alright? Kung ikaw naka-receive ka ng musta, di ba? Parang mapipil mo? Bakit kaya siya nangangamusta? Di ba? Parang matakot ka pa, di ba? So, paano be conversational? Instead of saying kamusta, pwede mo sabihin, nakita ko yung pinuntahan mo last time, okay ba dun sa resort na yun? Pwedeng ganun. Kailangan meron kang conversation starters para naman hindi ka halatang nagpo-prospect. Alright? So, maraming way na pagpo-prospect, pero ito, classic kasi itong form. Okay? Pag sinabi natin form, it's also equivalent to chika-chika or conversation. Alright? F stands for family, O stands for occupation, R stands for recreation, and M stands for money. Alright? So lahat ng mga yan, ibig sabihin, these are the relevant topics na pwede mong pag-usapan during the conversation. Okay? So sabi dito, use form that's family, occupation, recreation, and money. In your conversation, ask them questions like about health conditions, about time with the family, how their job or business is going. Guys, ito pala clarify ko ulit, this is designed for warm market. Okay? Siyempre, you don't ask your cold market na, uy, kamusta yung mama mo? Okay naman, si mama mo, kamusta? Walang ganun. Diba? So you don't do that to your cold prospect. So warm market lang ito ginagawa. Alright? How their job or business is going, what vacations they have planned, and how they're for their financial future. FAQs, networking ba yan? May ilalabas bang pera dyan? Kaya ko ba yan? Benta-benta ba yan? Magkano ang ilalabas kong pera? Alright? So paano siya sinasagot? Number 1, kung networking ba yan, ang sasabihin mo lang, anong networking? What are you talking about? Anong networking ang alam mo? Alright? Pag sinabi niya, di ba yung networking yan yung mga scam pyramid? But yung sana is not a scam. Ang sinasabi ko lang palagi, minsan kapag super close ko, kung ba ako papatol sa ganyan, kilala mo naman ako, this is far better. Hindi kita ipapahamak, hindi kita dadalhin dito kung basta-basta lang to. Nakuha? Number 2, may ilalabas bang pera dyan? Depende sa kausap mo. If your prospect is mayaman talaga, yung parang tipong yung 50K sa kanya, parang barya lang talaga, mas okay na sinasabi. Alam ba, meron akong friend na broker. Sabi niya sa akin, magkano ba ilalabas dyan?
Sinabi ko lang sa kanya, 20,000 if the potential income is 200,000 per month. If you want 600,000 per month and above, you go for the 50,000 package. Ganun lang siya. Pero syempre, kapag halimbawa, hindi ka sure, kung halimbawa sabihin na lang natin, 2 years pa lang nag-work, 3 years pa lang nag-work, pag sinabi mo 50,000, wala na. Nowhere to be found na siya. 'Di ba? So pag tinanong ka, may lalabas bang pera diyan? Ako sinasabi ko lang, no commitments. Pero trust me, magugustuhan mo talaga 'to. Alam mo, until now, ginagamit ko yung turo ni Mentor Caleb. No? Di ba copy upline lang naman? Sabi lang ni Mentor Caleb, use the magic word. Basta, trust me, maganda to. So, ganun lang talaga siya. Alright? So, ito, sa mga downlines ko dito, tsaka matagal na nakakarinig yung training ko, for sure alam na alam nyo to. Kasi bakit? Itong conversation na to, lahat ng binanggit ko kasi doon, lahat na apply dito. The prospect is Gerald. Sabi ko sa kanya, pero to like years ago pa to, kamusta effective pa. Hi Sir Gerald, kamusta? For context, Gerald is my senior engineer. Never kami nag-usap kasi very introverted type of person. Alright? Kilala ko lang siya kasi alam ko matalino siya, magaling siya, senior engineer ko siya. So sabi ko sa kanya, sabi niya, Ox lang, nasa Maxim pa rin. Ikaw, executive na dating mo ha. Kasi bakit? Titignan agad nila yung profile yung thumbnail. Correct? Tama? Tapos sabi ko, ako po, ayun po, dati po ako sa HP, pero resign na po, I'm into business na. Sabi niya, ano yung business mo? Dati, ginagamit namin itong term na to, you can also use this kasi iba naman na yung market mo Online, offline advertising. Ito common dilemma. Nung nagsisimula ako sa isa na ang dilemma ko, parang feeling ko nagsisinungaling ako. Who among you here nakaramdam ng ganyan? Shucks, grabe, yung mentor ko, tuturuan ako magsinungaling kasi ba't niya ako tuturuan? Ang sobrang sobrang paladesisyon ko sa buhay, talagang sinusunod ko yung gusto ko. So pag minanong sa akin, ano yung business mo? Ano to network marketing? Alam mo ba, ito yung pinakamalupit na networking sa Pilipinas. Iba't ibang products meron kami dito. Meron para sa puso, meron para sa liver. So ganun ko siya ina-apply. Pero to kasi siya, no? You have to understand. Siyempre, iniisip natin, shucks, baka online offline advertising, siya, kumbaga parang white lies siya, parang gano'n. Pero online offline advertising is an acceptable word sa Europe kasi siya. Kumbaga yun yung ginagamit talaga na word. Online kasi when we do we advertise. Alright? It is just that parang ganito, kapag diniretso mo agad ng network marketing, hindi kayo magkakatugma. Magkaiba kayo ng wavelength. Wavelength talaga. Iba yung iba yung context ng network marketing sa kanya, iba yung sa'yo. Kahit i-explain mo pa, sarado ng utak nila. Ito yung na-realize ko. What if sinabi sa akin ng friend ko na network marketing to, I'm telling you, hindi ako mag-emerald kasi aayaw agad ako. So there are prospects like me na para mas gugustuhin ko indirect yung pagkaka-invite sa akin. Alright? So, sabi niya, ano ibig sabihin ng online, offline? Online kasi international business kasi siya. Offline kasi pwede rin dito sa Pilipinas. So, sabi niya, anong klase advertisement yun? Baka may kilala ka, sir, interested din mag-business. Sometimes, kapag ka maraming tanong, I do the third-party approach, the classic third-party approach. Baka may kakilala kang gusto magnegosyo, pwede kong matulungan. Baka may kakilala kang gusto ng additional income, pwede kong matulungan. Tapos, binolunteer niya yung sarili niya. Paano ba yan? Baka maging interesado ako. If ever, pwede ko po i-present ng personal. Ganun ba? Medyo busy ako na until next week. Set natin this month. Ito na. Frequently asked questions. Pwede mo ba ako bigyan ng slides? Ang tanong, yung slides ba kaya niya i-present yung sarili niya? Hindi. So, I won't give slides. Sabi ko, actually, sir, it's better na makita mo siya ng personal. Pero, sabi ni Mentor Caleb, trust me. Sobrang ganda. Di ba? Kaya ako naparesign sa work ko kasi 3 months ko sa HP, 1 week na lang ngayon. Sir, taga saan ka po pala? Alright? Sabi niya, nasa Laguna kasi ako. Ito na. When you're locking the schedule, you don't say kailan ka ba available. Diba? Uy, kailan ka ba available, friend? Guys, pag sinabi kailan ka ba available, sabihin niya sa'yo, ay, busy kasi talaga ako. Ang daming mga paperworks. Diba? Pwede mo, ikaw mag-suggest. Ano pong gagawin niyo sa May 12? May gagawin po ba kayo this Saturday, this weekend? O sabi ko sa kanya, May 12, Sir Gerald, ox ka? O sige, pwede ba sir ng mga May 12 ng morning, mga 10 a.m.? O sige, pwede ako niyan. Sige, schedule ko po to, Makati po pala to. Ito na, frequently asked question number 2. Magkano, may ilalabas bang pera dyan? Ang sabi ko, no commitments. I just follow the system. No commitments, sir. Pero, sure ako, magugustuhan mo po talaga to. Alright? Ox yan kung ganon. Tapos binigay na niya yung number niya. Ito na, tinanong na niya nga pala, hindi naman niya networking, ha? So sabi ko, ano pong networking? Sabi niya, you need mag-recruit ng marami. 2 years pa lang ako dyan sa business shop. Wala pa naman ako masyado na-invite. Kunti pa lang paying ko. I don't think na marami yun. So sabi ko, okay po, iba po to. It's far better than that.
O, di ba? Wala, puro paulit-ulit na nga lang, it's far better than that, di ba? O, sana nga magustuhan ko yan. Basta, sir, trust me. Sure ako, magugustuhan mo. Pang ilang beses na yun? Pangatlo na, di ba? Basta, sir, trust me, sure ako magugustuhan mo to. Ox, if ever part-time lang talaga muna ako, ba, decision na agad. Di ba? Tapos, ato na, sige, marami bang pupunta dyan, may mga kasabayan ba ako? Kumbaga, nag-fish kasi siya na info. So sabi ko, meron din po. Sabi niya, marami ba kami? One-on-one ba yan? May conference room? Oh, naisipan niya yun, may conference room. Siya lang naman ini-invite ko. O, di ba? Kasi bakit? Iniisip niya kasi yung mga experience niya sa ibang networking companies na na-invite siya. So, paano ko siya sinagot? Most likely, Sir Gerald, I'll discuss it to you one-on-one. Okay? Tapos ayun na. O sige, galing mo pag-discuss para maingganyo mo ko. And talking about on the spot, okay? Nagkita kami ng May 12 ng 10 a.m., 2 p.m., nag-join siya, 500 points on the spot. Pwede pwede maging dilema ko dyan is, ay shucks, baka hindi siya mag-join kasi hindi ko naman kami close eh. Eh kung nagbigay agad ako ng judgment, hindi siya mag-join. Okay? Guys, ganito mo siyang gawin. I-enjoy mo lang yung Usana. Inviting prospect is part of our job. Just try to imagine this. What if may prospect ka na talaga naghahanap talaga ng additional income or maybe nagpe-pray talaga ng additional income at ikaw yung binigay ni Lord for him or for her. Tapos naging gold director yan, naging ruby director or naging diamond director yan, lifetime kanya pasasalamatan. Ako po, sa totoo lang, yung story ko, 1 month pa lang ako nag-join, yung upline ko, hindi na siya nagpakita agad. Parang nangyari, sabi niya sa akin, Kuya Ryan, punta ka sa office, hanapin mo si Rich Tan. Saan ako pupunta sa 24th floor? Basta na niya si Rich Tan. Tapos, talaga, nandun pa rin si Rich Tan. Pag-akit ko ng 24th floor, at nandiyan po ba si Rich Tan? Tapos si Mentory, siya yung nasa reception. Ay, ako yun. Ay, downline niyo daw po ako. Parang ganon. Pero, ito yan, no? yung upline ko, yung sponsor ko na yun, hindi siya nagtuloy. Pero, ito yan. No? Ang mindset ko kasi about success, success is always a choice. Maybe he didn't choose to become successful in Usana. Maybe God just used him as an instrument para makuha ko yung success ko sa Usana. Nakuha? So, ganun kasi talaga siya. Okay. Ngayon, ito na. Medyo malapit tayo matapos kasi ito na yung last part. Kasi I'm not gonna tackle other skills. This is the last part. But this is very crucial, especially for the newbies. Ano ba itong ABC? Parang ganito yan, no? Kapag nakapag-prospect ka na, nakapag-invite ka na, pagkabago ka sa Usana, you don't need, hindi naman agad ikaw yung magpe-present eh. Ikaw yung mag-edify. Guys, ito yan. Your uplines, your coaches, your mentors have the skill in presentation. Sila yung well-versed dyan, well-knowledgeable about dyan. Sila yung skill, sila yung mas persuasive. Ang ginagawa lang natin as a newbie, nile-leverage natin yung skill ng upline natin, ng coach natin para sa atin. Para sa presentation. Okay? Bakit ganun? Para para mag-sign up yung pinapresentan. Alright? Ito, gilinawin ko lang to. Ano ba itong ABC na to? Ang sabi dito, it is your secret weapon in building your network marketing business. And this is vital because it can affect the chance of getting sign-ups. O ito, para mas mas lumalim yung konteksto ng ABC. Pag sinabi natin vital, alam natin it's important. Correct? Pero when we talk about vital organs, these are the heart, the brain, what else? The liver, the kidney. Correct? And vital organs yan. Parang ganito, kapag halimbawa tinanggalan ka ng brain, tinanggalan ka ng brain. Kawawa naman. Tinanggalan ka ng brain, deads ka. Correct? Kapag tinanggalan ka ng heart, deads ka. Ibig sabihin, pag wala to, deads ka rin sa negosyo mo. Correct? So, ganun siyang ka-importante. Ibig sabihin, kaya siya minamaster. Sisimplihan ko lang to, no? Very short mode lang to. ABC is equivalent to build up or edify. If you are the person na magaling mag-build up, I'm telling you, tapos yung negosyo mo sa Usana. Tapos, ibig sabihin, winner yung business mo sa Usana. Tapos, kawawa naman. Nag-end agad, kakastart mo nga lang niya, end agad ng journey. So, ibig sabihin, winner yung maging business mo sa Usana. Okay? O parang build up. Remember, 1 month ako walang pay-in. Kasi ang ginagawa ko dati, halimbawa, ang naging nagpe-present sa akin that time, si Mentor Ivy. Ang gagawin ko lang palagi, halimbawa si Jasper yung guest ko. Ito si Mentor Ivy. Hi, Miss Ivy, ito pala si Jasper guest ko. Ganun lang. Tapos, iwanan ko pa yan kasi naiinip ako sa presentation. Dati po kasi sa amin, ang presentation sa amin, 3 hours. No joke yun 2 hours. Products pa lang. 1 hour comp plan. And 5 minutes and 1 hour closing. Pero hindi ganun talaga katagal. Alright? Tapos, ngayon, walang build-up na naganap. Ito lang yung konteksto ng build-up. Parang ganito. Kapag ka umatin ka ng seminar, o parang ganito lang, imagine nyo na lang,
pumunta na lang ako bigla dito sa harap, hindi ako in-introduce. Some of you, kilala ko, but the newbies, hindi ako kilala. Kumbaga, yung credibility ko sa speaker, definitely mababa kasi you don't know me eh. Hindi ako na-introduce. Same as with our presenter, kailangan na i-introduce mo talaga silang mabuti. Alright? Kailangan i-edify mo talaga silang mabuti. Okay? Ngayon ito yan. Remember the NDO? Ang realization ko sa NDO, the reason, kahit quality yung prospects ko, they have the means to start the business, kaya hindi sila join kasi walang influence yung nag-represent sa kanya. Dati, akala ko ABC, siya na ba ito? Ang drama naman ng Yusana. May mga pa-script pa. Tapos dati ang script pa namin, papakilala kita sa most respected leaders of the company. Di ba lahat? Lahat, mapa-believer, sharer, kahit kaka-join pa lang, most respected. O di ba? Yun pala yung script namin dati. Pero the reason kung bakit may ganon, ito lang yung, parang ganito yung context niya. Na-share ko to last, PAPS night sa Zoom. Ang gusto natin, meron ba dito nag-invite na ayaw niya mag-join yung prospect? Yung tipong, invite ko lang to. Bakit mo siya in-invite? Wala lang, for experience. Pero man ganun, di ba in-invite mo siya kasi gusto mo rin siya mag-join. Correct? Para mag-join yung prospect, ganito lang yan, no? Para mag-join yung prospect, kailangan 100% na intindihan niya yung negosyo para magandahan siya. Para 100% na maintindihan niya yung negosyo, kailangan 100% yung attention niya sa presentation. It will only happen kapag 100% ang pakikinig niya sa presenter. It will only happen kapag credible yung presenter sa kanya. How do we make the person or the speaker credible? Kailangan binabanggit mo yung edification, yung mga traits ng tao na yun. I-edify mo siya, i-build up mo siya. As simple as that. You guys, are you guys learning? Alright. So ito siya, simple lang, no? Ito yung friend mo, ikaw to, you have the expert. Yung friend mo may tiwala sa'yo but you don't have the credibility in the business simply because bago ka pa lang. May credibility yung expert or yung upline mo. So you leverage the credibility of your upline by edifying your upline doon sa pinaka-prospect mo. Alright? So sabi dyan, why ABC? Ayan siya. Ito, nabanggit na pala, no? Sabi dito, they know us how you are or how you have been, but not how you are going to be. Often they judge us on what they know about us now and not what our future success can be. Wala tayong credibility. That's why nile-leverage natin yung expert or coach. Okay? So, paano ABC? Ito lang, few slides na lang. Ito siya, sabi dyan, no, how to edify. Paano ba mag-build up talaga? Sabi dyan, emphasize their achievement and experience within the organization. Point out their success in other business areas of life. Identify specific individuals that they personally help within the group and mention their accomplishments in your company. And do all these things by sharing a story. So how do we do that? Alright? Ito na yung simple, no? Just a simple format. Talk about the achievements and things that you appreciate. Una mo yung talambuhay niya. Di ba? Biography talaga na mula pagkapanganak. 3 things lang. Okay? So, paano ko siya ginagamit? Ganito lang siyang ganito lang siyang kasimple. Ang lagi yung ina-edify, example si Mentor Caleb. How do I build up? Halimbawa may guest ako. Halimbawa si Kim yung guest ko. Papakilala ko siya kay Mentor Caleb. If I'm gonna do the presentation sa office, malayo pa lang si Mentor Caleb, tuturo na kita. Tuturo ko na siya. Alright? Uy Kim, ayun si Mentor Caleb, siya yung papakausap ko sa iyo mamaya. Alam mo, sobrang swerte lang talaga kasi free siya today. Sobrang busy ng taong yan, pero sobrang humble kasi niyan. Talagang yung service talaga niya sa team talaga nandoon, nakapag-ask ako ng time from him. Paano ko ikwento si Mentor Caleb? Alam mo, sobrang inspiration ko talaga si Mentor Caleb. You know what? He's one of the top directors dito sa company. Actually, he's a executive one-star diamond director dito sa company namin. And mamaya, malalaman ko yung mga one-star na yan. But basically, he's one of the leaders. Talagang marami na rin natulungan talaga dito. Pero ito yung nakakatuwa sa kanya. When I was starting, wala talaga ako alam sa business. But he's the one talagang nag-coach sa akin, nag-mentor talaga sa akin dito sa business. I'm excited for you, Kim, kasi mamaya siya yung mag-represent. And you know, kapag ka naging part ka ng Yusana, he's one of the mentors din at sure ako tutulungan ka niya. Paano niya ako tutulungan ka rin niya dito. Whatever success na meron yan, pinipay it forward niya sa atin. Kaya excited ako. Makinig ka mabuti sa kanya. Nakuha? So that's how you do it. Kapag ka nag-ABC kasi, ang common parang ito, it takes practice It takes practice to do that, di ba? Ang common mistake ng iba, alam mo, ini-enumerate yung mga bagay-bagay. Papakilala kita kay Mentor Caleb. Ano yan? Number 1, BS Math graduate from FEU. Number 2, alam mo yung ganong klase ng ABC. Pero syempre, napapractice kasi talaga siya.
Alright? Kaya nga meron din tayong demo drill check para dyan. I think last 2 slides na lang ata to, no? Dosing and follow-up after the presentation, ipakausap ulit sa upline ang guest para ma-close yung deal. O talking about on the spot, what's okay, mapa-on the spot pay in yung guest. Yung iba kasi, alam mo yon, sila yung, minsan ito yung problema, no? Yung associate pa yung takot magpa-on the spot. Ba't ka manatakot? Maganda yung opportunity ng iyo sana. Alright? So, sabi dyan, be aggressive and confident. Kahit gaano kagaling ang nag-present, ikaw pa din ang makakapag-pay in at makakapag-close ng deal. Kasi sa'yo siya may tiwala. And important things to discuss and emphasize during closing. Number 1, teamwork, trainings, okay, ROI and figures, anticipate the negative outside, share your own stories, spin over, smart positioning. Pakita mo talaga siya. So, ito yan, no? Kapag ka nag-represent, halimbawa pinapresentan yung guest, importante, 100% nakikinig ka rin sa presentation. Alam mo bakit? Para ikaw mismo ma-assess mo, ano kaya push button ng prospect ko? Is he the type of prospect na gusto niya money? Or is he the type of prospect na gusto niya maging part ng community? Kasi yun yung sasabihin mo during the closing. Meron tayong tinatawag ng ma'am after the presentation, meeting after meeting. Ibig sabihin niyan, ikaw na lang at saka yung guest mo. So, as the person na may dala ng guest, at least dapat kabisado mo kung paano nag-work yung compensation plan. Kasi pag wala na yung apply mo, nagtanong siya, hindi mo masagot, mas mahirap yung ganun. Alright? So, kaya sinasabi natin kapag kabago, aside from that you learn how to invite, prospect, ABC, at least kabisado mo kung paano nag-work yung sana. Hindi naman nag-record yung present eh. Kumbaga, kailangan alam mo lang para kapag ka may tanong sa yung prospect mo, kaya mong sagutin. Alright? I think yung kanina sinare ni Coach Remil, very comprehensive na yun about closing. At least the basic ways of doing closing. Kaya ko ba to? Kikita ba talaga ako? There are 3 questions. Yung binanggit ni Coach Remil kanina, there are 3 questions na nasa utak ng prospect mo pero hindi niya itatanong. Pero kailangan mong sagutin. Kaya ko ba talaga to? Friend, alam mo sa totoo lang, kayang-kaya mo talaga to. Kinareer mo nga yung college natin, ito pa kaya. Minsan pag engineers na kausap ko, yung calculus nga naipasa mo, yung sana pa. Ganun ko siyang ginagawa. Para makita niya, maging confident lang talaga siya. Kikita ba talaga ako dito? Kikita ka dito. Kung bago ka sa sana, ito yung figure na binabanggit ko. You will really do yung sana. Talagang diligently. Alam mo, pwede kang kumita dito ng 20K to 50K per month, part-time. Alright? Sinasabi ko sa kanya yun. Okay? Para at least makita niya, ano ba yung ROI, ano ba yung mga figures, especially if yung guest mo, gusto talaga niya ng additional income. Alright? So marami pang skills, but basically, itong MDO, this is just the basic. Ibig sabihin, lahat ng mga skills na yan, may specific training. If you are, pag alam mo, meron kang coach or upline, kailangan lahat ng mga videos sasabihin niya sa'yo, kailangan mo lang talagang tandaan. Alright? So ito yung binabanggit ko din kanina, communicate your goals or vision to your guests, show your prospect to your guests. Inform them about smart positioning, show your bubble chart dun sa guest mo. Okay? So ganun siya. And of course, ayan, and follow up naman, sa pagpa-follow up, kailangan lang at least 24 hours ma-follow up mo siya. Una naman yung tipong alam mo yun, nakasakay pa lang siya sa kakasakay pa lang niya, follow up mo na kagad. Uy friend, gugo ka na ba? Napag-isipan mo na ba? Hindi, kakababa ko lang ng elevator. Alam mo yun? So yun siya, no? So again, sa lahat ng mga bago dito, kailangan na master nyo na to. Alright? So syempre, itong week na to, maraming opportunities itong week na to. Make sure to hit your goals, PPS yan, rank advancement man yan. If you're hitting, since nyo dito nag-hit na Silver Director for Asia Pacific Convention, lahat ng mga bagay na to, kailangan lang talaga natin i-apply. And with that, thank you so much everyone, and God bless us all. Once again, let's all give a round of applause to our dear mentor, Ryan Rivera! Woohoo! Marami bang natutunan, guys? Sobrang dami, from the tips ng on-the-spot pay-in to sa napakagaling na NDO ni Mentor Ryan.